Mas malaki raw sana ang inilago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayon kung hindi lang dahil sa mga nagdaang kalamidad. Sa isang pag-aaral sa Pilipinas na itala ang pinakamaraming nasawi bunsod ng kalamidad noong nakaraang taon, ang hagupit ng Bagyong Pablo. Yan po ang dahilan daw. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth. Jessica, hanggang ngayon ilang komunidad pa rin yung hindi pa tuluyang nakababangon doon sa epekto ng mga kalamidad noon pang isang taon. Ayon nga sa isang report ng United Nations, kung hindi raw dahil sa mga kalamidad na ito, posibleng mas naging malakas pa ang ating ekonomiya pagpasok nitong 2013. Hanggang ngayon ramdam pa ang epekto ng Bagyong Pablo sa Compostela Valley. Wala pang mga classroom. Isa ang Bagyong Pablo sa pinakamatinding bagyong tumama sa Pilipinas noong 2012. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot sa mahigit 1,000 ang namatay at hanggang ngayon mahigit 800 pa ang nawawala dahil sa Bagyong Pablo. Ang pinsala sa agrikultura, mga ari-arian at iba pang infrastruktura nasa 40 billion pesos. Sa kabuuan, base sa tala ng Center for Research on the Epidemiology of Disasters, dahil sa mga kalamidad nung nakaraang taon, nasa 1.8 billion US dollars o mahigit 75 billion pesos ang halagang nawala't kinailangang punan ng ating pamahalaan dahil sa mga kinitil na buhay at mga nasirang ari-arian. Sa buong mundo, pang-5 ang Pilipinas sa mga ekonomiyang pinaka-naapektuhan ng mga kalamidad noong 2012. Pang-6 naman tayo kung mag-uusapan ay epekto ng kalamidad sa ating gross domestic product noong nakaraang taon. And according to the UN study, we are number 3 out of 173 countries in the world prone to hazards because of our location in the Pacific. It's really making a dent in our economic development or progress. Well, take a look at the banana plantation in Compostela Valley. Hindi sila nagtatanim ngayon. Yung mga bumibili ng saging from Japan, ayaw na bumili doon. Nung baha ng Ondoy, hindi mo pwede sabihin sa BPO, baha kami, aangal lahat yung mga contractual arrangements sila na magbibigay na information 24 hours. O kaya nawala ng generator, walang ilaw. Sa isang report ng United Nations, ang naitalang 7.8% gross domestic product sa unang bahagi ng 2013, posibleng mas mataas pa raw sana kung di lang dahil sa epekto ng mga kalamidad. Kaya hamon daw sa Pilipinas na tiyaking ang ekonomiya nito, kayang salagin ang mga kalamidad at mabawasan ang kahirapan dahil ang mga mahihirap raw ang karaniwang biktima ng mga kalamidad. Komprehensibo naman daw ang programa ng NDRRMC para mapaliit ang pinsalang pwedeng idulot ng mga kalamidad. Pinakatinututukan daw nila ang preparedness o pagiging handa. If we conducted proper preparedness and prevention mitigation measures, we reduce casualty from 7 to 1 to ensure that people are safe by having a redundant early warning system. Resilient communities, kailangan talaga nakahanda ang community na alam na ipipredict kung saan sila pwedeng tamaan para alam nila kung saan iilag, alam nila kung paano sila magpa-plan at magpiprepare ng mga gamit at dapat pinapractice. Jessica, sabi rin dyan sa United Nations report ng malaking bagay din kung yung pribadong sektor, yung mga business sector, no, makapag-invest ng malaki rin sa risk reduction program sa kani-kanilang mga kumpanya. At very basic nga daw, ayon naman sa NDRRMC, yung pagtatayo ng mga buildings sa talagang resilient sa earthquake or sa mga pagbabaha. At ganun din yung mga training kahit yung simpleng earthquake at fire drills. Jessica. Okay, 75 billion pesos yan ang cost ng mga kalamidad nung nakaraang taon na Ruth. Yan yung ayon sa pag-aaral ng isang foreign agency, Jessica. Ang tanong ngayon, magkano naman kaya ang i-invest ng gobyerno para sa disaster mitigation o para maiwasan yung mga damage tuwing may calamity sa ating bansa? Jessica, for now, ang sinasabi kasi ng NDRRMC, meron silang bagong budget na about 530 million pesos. So yan yung para sa mga bagong measures daw na pwede nilang i-implement or additional equipment for risk reduction. No? Pero sinasabi nila na kung sakaling mangyari yung mga disasters na yan, meron naman naka-standby na mahigit 7 billion pesos from the Office of the President. So sinasabi nila kahit papano, bagamat compared to last year, hindi daw masyado yan tumaas, no? Pero kahit papano, at least may pondo daw na paghuhugutan kung sakaling kailanganin pa ng dagdag na equipment, Jessica. Okay, tag-ulan na naman, ayan na naman yung mga bagyo. In place na kaya itong mitigating
na mga proyektong ito, disaster mitigating projects na ito ng gobyerno? Sinasabi naman nila na in place naman daw yan buong taon, no? Pero nga lalo talagang pinaiigting yan pag panahon ng tag-ulan. At ang parati nilang ginigiit dyan talaga yung coordination sa local government units dahil sila raw yung mas nakakaalam nung sitwasyon dun sa areas nila. At ang pinaka-importante daw yung early warning system, kahit na sinasabi nila yung redundant early warning system na kahit paulit-ulit daw na inaabisuhan itong mga komunidad kung kailangan na lumikas or posibleng pagtaas ng tubig sa mga lugar nila. Isa daw yan sa pinakamahalaga talaga na pinapatupad nila, Jessica. Maraming salamat, Ruth Cabal.